Ngayong bisperas ng Pasko, nakatutok ang GMA Integrated News sa sitwasyon sa iba't ibang panig ng bansa. Latest sa Ninoy Aquino International Airport, ihahatid ni Ian Cruz. Nasa Parañaque Integrated Terminal Exchange naman si JP Soriano. Tututukan ni Bernadette Reyes ang mga nagla-last minute shopping sa Quezon City. At mula naman sa GMA Regional TV, mag-uulat sa Boracay sa Aklan si Jan Sala, habang nasa Baguio City si Cindy Salvacio. Tinututukan din natin ang iba pang malalaking balita sa loob at labas ng bansa. Ilang oras bago ang Noche Buena, kumustahin natin ang sitwasyon ng mga biyaherong humahabol na makapiling ang kanilang pamilya sa pagsalubong sa Pasko sa kani-kanilang probinsya. Unahin natin ang ilang bus terminal sa ulat on the spot ni Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Alan? Ang masasakyan ng mga pasaherong ngayong palamang masusugo sa ilang bus terminal sa EDSA Cubao, Quezon City. Ang isang bus company fully booked na ang mga biyahe pa Bicol hanggang sa December 31. Sa ngayon, dagsa pa rin ang mga pasahero papuntang Daig, Camarines Norte at Naga City sa Camarines Sur. Sa kabila nito, tiniyak ng pamunuan ng terminal na mayroon pa rin masasakyan ang mga pasahero. Nagtatagalan lang umano dahil may delay sa pagbabalik ng mga bus mula Bicol dahil sa traffic sa bahagi ng Quezon Province. Samantala, dagsa pa rin ang mga pasaherong panorte sa bus terminal sa Sampaloc, Maynila ngayong bisperas ng Pasko. Ayon sa mga dispatcher, posibleng ngayon lang bumiyahe ang ilang mga pasahero dahil may pasok sa hapon, habang ang iba ay mas piniling hindi sumabay sa bugso noong mga nakaraang araw. Sa ngayon, fully booked na ang biyahe patungong Tuguegarao City ngayong araw, habang malapit na ring mapuno ang mga biyahe pa Baguio City. Rafi? Maraming salamat, Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Inabot ng 12 oras hanggang 2 araw ang ilang biyahero bago makasakay ng barko sa Matnog Port sa Sorsogon. Kita ang mahabang pila ng mga sasakyan na patawid ng Samar sa kahabaan ng Maharlika Highway. Ayon sa Provincial Administrator ng Sorsogon, mabagal ang balik ng mga barko na nagpupuno pa bago umalis sa kabilang pantalan. Sa halip na nakakaikot ng 8 hanggang 10 beses kada araw ang mga barko, nagiging 4 hanggang 5 lang daw ito. Kaya nananawagan na ng tulong ang LGU sa Marina at Philippine Coast Guard na maipatupad ang maximum stay time ng mga barko sa pantalan. Ito'y para matiyak na matiwasay na makauwi ang mga pasahero sa kanilang mga mahal sa buhay ngayong Pasko. May nilinaw naman ang pamunuan ng Batangas Port kaugnay sa pansamantalang pagkakaantala ng pag-issue ng ticket doon sa gitna ng dagsa ng mga pasahero. Ayon kay Port Manager Aurora Mendoza, ito ay dahil sa kakulangan ng available seats sa mga barko at sa mahigpit na passenger limit na ipinatutupad ng PCG. Kaya ang mga walk-in na pasahero ay maaaring makasakay bilang chance passengers kung may mga no-show o hindi dumating na pasahero. Pinayuhan nila ang mga pasahero na mag-book ng ticket ng mas maaga. Nagpadala naman ngayong araw ng 2 multi-role response vessels ng PCG sa mga pasahero ng Lucena Port na biyaheng San Agustin sa Romblon. Bunsod yan sa kakulangan ng pampasaherong barko sa pantalan. 75 pasahero na hindi makabili ng tiket pa uwi ang naihatid ng BRP Suluan. Naka-standby naman sa Lucena Port ang BRP Bagakay. 3 kolorong van na biyaheng probinsya ang nahuli sa Quezon City. Biyaheng Isabela at Camarines Sur ang mga van nang sitahin ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Walang maipakitang kaukulang dokumento ang mga driver nito. Kinumpiska ang mga plaka at for impounding ang mga sasakyan. Kinuha rin ang mga lisensya ng mga driver at binigyan ng tiket. Depensa ng isa sa mga nahuling driver, mga kamag-anak lang daw nila ang sakay ng sasakyan. Pero nabisto ng SAIC na may ilang pasahero na hindi nila kakilala o kaano-ano. Yung mga sakay po namin, sir, alos mga konektado lang din po sa pamilya po. Na mga gusto pong makauwi ngayong Pasko. Ito po'y napakadelikado para po sa ating mga kababayan sapagkat hindi po sila covered ng mga insurance ng mga sasakyan pong ito at yung pong yung pagiging koloro may illegal at yung pong mga pamasahe ay hindi nare-regulate. Naperwisyo ng masamang panahon ang ilang lugar sa Luzon dahil sa hanging amihan at easterlies. Isinara sa mga motorista ang Kabagan Santa Maria Overflow Bridge sa Isabela dahil sa pagtaas ng Cagayan River. Inabisuhan ang mga residente malapit sa ilog na mag-ingat
at maging handa sakaling kailangang lumikas. Ang pagulan sa norte ay dahilan sa amihan. Lubog naman sa baha ang ilang bahagi ng Barangay Santo Cristo sa Virac, Catanduanes. Nahirapan sa pagdaan ang maliliit na sasakyan dahil sa pag-apaw ng drainage system matapos ang walang tigil na ulan. Hindi rin madaanan ang spillway sa Barangay Danicop dahil sa baha. Inabisuhan ang mga motorista at residente na gumamit muna ng alternatibong daan. Hirap din ang ilang malalaking sasakyan sa pagtawid sa rumaragasang baha sa Barangay Sibakungan sa bayan ng Bato dahil naman sa easterlies ang mga pag-ulan dyan. Tuloy-tuloy ang ihip ng hanging amihan kaya ang lamig ng temperatura ramdam sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, asahan ng surge o ang paglakas ng amihan sa mga susunod na araw. Sa buong bansa, pinakamababang temperatura ngayong amihan season ay 12.4 degrees Celsius na naitala noong December 5 sa La Trinidad, Benguet. 12.6 degrees Celsius ang pinakamalamig naman na record sa Baguio City na naitala noong December 6. Dito po sa Metro Manila, pinakamababa ang 22 degrees Celsius nitong December 15 sa Quezon City. Ngayong bisperas ng Pasko, apektado ng amihan ang Northern at Central Luzon ayon sa Pag-asa, habang easterlies ang umiiral sa iba pang panig ng bansa. Nakapagtala ng 15.6 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, 19.1 degrees Celsius sa Tanay Rizal, 19.8 degrees Celsius sa Malaybalay Bukidnon, 21.4 degrees Celsius ang minimum temperature sa Coron, Palawan ngayong araw, habang 22.4 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Sa ibang balita, huli sa buy-bust operation ng dalawang lalaking nagbebenta umano ng illegal na droga sa Cainta, Rizal. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa kanila. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa labas ng isang convenience store sa Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal, inaresto ng mga operatiba ang dalawang lalaking tulak umano ng illegal na droga. Target ng buy-bust operation ang isang alias 3 na isang high-value individual ayon sa pulisya. Kasama raw niya ang isa pang HVI na kasabwat niya umano. Base sa investigasyon, may imi-meet up sanang katransaksyon ng mga sospek bago sila maaresto. Si alias 3, kaya natin naging target yan nang dahil sa may nahuli ding sa violation ng RA 9165, kinanta yung pangalan niya, sinabi ang pangalan niya. Nung maaresto siya, nung nag-conduct ng interview yung investigador natin, kung saan nanggagaling yung tong binebentan lang pinagbabawal na gamot, ayon kay Tres, nanggagaling sa boss niya na allegedly nakakulong sa BGMP Pasig. Hindi na raw pinangalanan ni alias 3 ang itinuturo niyang boss at source ng droga. Nakumpiska sa mga sospek ang ilang sachet ng umano'y shabu na humigit kumulang 200 gramo ang timbang at nagkakahalaga ng mahigit 1.3 million pesos. Nag-ooperate sila within iba't ibang bayan ng Rizal. Sila po mismo ang nagdi-deal, nag-meet up sa buyer nila. Itinanggi ni alias 3 na nagbebenta siya ng droga. No comment naman siya ukol sa kanyang boss at supplier ng droga na inamin daw niya sa pulisya. Rapper po ako. Attend po sana ako ng gig. May nag-aabang po ako ng masasakyan. Bigla na lang pong may umarang sa akin mga kalalakihan. May tinatanong po sila sa akin na tao. Hindi ko naman po kilala. Bigla na lang po akong kinuha. Kanino po sir nakuha ang mga droga? Hindi ko po alam eh. Sa records ng pulisya, nakulong si alias 3 noong 2023 dahil din sa droga. Ang kasabwat naman niyang si alias Burnok, sinabing wala siyang kinalaman sa krimen. Isa raw siyang construction worker na aniyay nagbagong buhay na matapos makulong noong 2021 hanggang 2024 dahil din sa droga. Hindi ko po alam yung sinasabi nila. Nasa bahay po ako noon, nagpapahinga galing trabaho. Bigla pong dumating yung mga armadong kalalakihan na hinuli po ako. Hindi po totoo na nagbibenta po ako ng droga. Hindi ko po alam kung kanino po yun, ma'am. Sa Cainta Police Custodial Facility, nakadetain ang mga sospek. Maharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV.
Arestado ang isang lalaki sa drug buy-bust operation sa Cavite City. Chris, may paliwanag ba yung suspect? Rafi, aminado ang sospek na nagbebenta siya ng ipinagbabawal na droga. Nakuha sa 54 anyos na sospek ang isang pakete ng hinihinalang shabu. Na-recover din ang marked money na ginamit sa operasyon. Ayon sa pulisya, nagsilbing delivery boy ang sospek para makalibre ng gagamiting shabu. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para naman sa mga gagamit ng sili sa handa nila mamayang Noche Buena, nakabili na ba kayo? Tumaas kasi ang presyo niyan sa ilang palengke. Sa Mangaldan Public Market dito sa Pangasinan, umaabot sa 800 piso ang bawat kilo ng siling labuyo. 400 piso naman ang kada kilo ng siling haba. Diyan sa Metro Manila, 400 pesos kada kilo ang pinakamurang siling labuyo, habang aabot sa 900 pesos ang pinakamahal. Batayan sa price monitoring ng Department of Agriculture sa ilang palengke. Pwede namang bumili ng tingi. Sa presyo naman ng ibang gulay dito sa Pangasinan, tumaas din ang ilang gulay tulad ng sayote at repolyo na nasa 100 hanggang 150 pesos ang kada kilo. Ang bell pepper, 500 pesos ang kada kilo. 200 pesos naman ang kilo ng benguet o Baguio beans, habang ang kamatis, 200 pesos per kilo. Ayon sa mga nagtitinda, apektado ang supply ng ilang gulay dahil sa pagtama ng mga nagdaang bagyo, kaya tumaas ang presyo.